Hallelujah. So sabi po, not being weak in faith, he did not consider his own body already dead. Hindi naghina ang kanyang paniniwala at hindi niya kahit kailan pinansin at binigyan diin ang kahinaan ng kanyang katawan. Hindi niya pinansin ang kanyang kawalang lakas, ang kanyang kahinaan. Hindi niya pinansin ang kanyang impossibility. Yung kanyang potensyal na mga nakpa, hindi niya na yan pinansin. He considered his own body, he did not consider his own body dead since he was about 100 years old. 99 po yan eh. At lalong hindi niya inalala at pinansin na patay na ang bahay bata ni Sarah. Ang dami i-consider. Hindi niya i-consider ang kanyang pagiging matanda. Aray, hallelujah. At lalong hindi niya pinansin ang kabaugan ng kanyang asawa. Problema tayo, dami nating pinapansin. Walang pera. Ganito, hallelujah. Walang pag-asa. Galit ang mga tao. Wala akong pinag-aralan. Mahirap na kami. Ang dami natin kinukonsider. Hindi ako nagtapos. Hindi nagtapos man ako, hindi sa magandang eskwelahan. Hallelujah. Hindi na nga magandang eskwelahan, may anomalya pa. Hallelujah. Nang mag-exam ako, may dayaan pa. Hallelujah. Daming kinukonsider. Pero tingnan mo si Abraham. Ang issue, mga anak, pinansin ba niya ang kanyang katandaan? No. Pinansin ba niya ang kabaugan ni Sarah? No. Why? Sapagkat matibay ang kanyang paniniwala na kapag ang Diyos ang nangako, ang Diyos ang nagsabi, ang Diyos may magagawa para matupad ang kanyang pangako at ang kanyang sinabi. Oh, he just simply believed. The issue is, si Abraham yan, nung lumang panahon, hindi na yan tumatalab. Sino may sabi sa inyo? Kung si Abraham ay pinagpala by grace through faith, maniwala kayo hanggang sa huli, pagpapalain ka if you believe in the grace of God. Hallelujah, by grace through faith. As long as you have enough faith to believe in the grace of the Lord, hallelujah, ang nangyari sa Kanya, pwedeng mangyari sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong kabuhayan, sa iyong negosyo, pwedeng mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin, or as long as you live by grace through faith. Hallelujah! Wala na tayong pwedeng ipagmalaki kung hindi pananalig sa Diyos na masagana sa grasya. Salamat at ito'y dispensasyon at panahon ng grasya na hindi nakatingin sa ginagawa mo kung hindi nakatingin sa pinaghirapan ni Kristo kung mananalig ka, pagpapalain ka in Jesus' name. The recipients of what He has done is all of us. So listen, hallelujah, He did not consider. So I pray this morning, can you please consider not? Consider not the negative circumstances in life. Consider not those hindrances, obstructions in your businesses. No matter how powerful, how strong the obstructions and hindrances are, you hold on. Hallelujah, having no hope, in hope you believe. Hallelujah, having no hope, in hope you believe. Hallelujah, being strong in faith. Do not consider, just believe it. Amen? Hindi ko consider, hallelujah. Dahagi ng pagkatao, i-consider ang lahat ng nakapaligid. Magbibilang ka ng pros and cons. Magbabudget, mag-a-analyze, mag-i-evaluate. Hallelujah, may consultant, vices, song,
may accountant, and many things. Pag lahat ng ito pakikinggan mo, you end up bankrupt. Hallelujah. Kasi consider natin lahat. And it's good. But at the end of the day, hallelujah, having no hope, in hope you believe. At the end of the day, you will still come to the Lord. And you will believe that in impossibilities, God is the answer to all of our prayers. Babalik ka pa rin sa Kanya. Babalik ka pa rin sa Diyos na pag pinaniniwalaan mo sa kawalang pag-asa, nagbibigay siya ng pag-asa. Yes, aalalahanin mo yung mga analysis, evaluations, and so on. But at ang bottom line, you still hold on to the promises of God. Nasa Diyos pa rin ang pag-asa. Nasa Panginoon pa rin ang kasagutan. Matagal mo nang hinahanap na hindi maibigay ng iyong kapwa. Siya pa rin ang dulo ng ating pagtatagumpay. Can you believe that? At the end of the day. At the end of the day. Verse 21. Hallelujah, sa 20. Sabi ko sa 20, he did not waver of the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. Hallelujah. Tignan ninyo si Abraham. Pagkambihin niyo ang problema ni Abraham, problema niyo. I-analyze niyo, mas malala pa problema niya. Hallelujah. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nanghina sa paniniwala niya sa Diyos. At lalong hindi nagpagewang-gewang ang kanyang pananalig sa Panginoon sa mga pangako niya. Hindi nagpawindang-windang, hindi nagpaalon-alon, hindi nagpabago-bago. Sa halip ay pinatatag niya yung kanyang paninindigan na ang Diyos lang ang aking kasagutan. Ang Panginoon ang aking pag-asa. He did not waver in his faith, but he strengthened his faith, giving glory to God. Hallelujah. As sa verse 21, thank you, Lord, being fully convinced. Praise God. Alam niyo ba yung salitang being fully convinced? Convinced. Pag ikaw ay convinced, anong ibig sabihin ng ikaw ay convincido? Ang taong convincido, hallelujah, kahit ano pa ang sinasabi ng kapwa, maninindigan sapagkat convincido na siya. May mga magsasabi sa iyo, hindi tama yan. May magsasabi sa iyo, ganito gawin mo. May magsasabi sa iyo, naku, malulugi ka dyan. May magsasabi sa iyo, tigilan mo na yan. May magsasabi sa iyo, nakukuha ko sa iyo. Ilalaga ko na lang sa iba. Mag-iisip na. Ang dami magsasabi sa iyo na yan. Pero kung ikaw ay kumbinsido, kahit na ano pang sabihin sa iyo, hindi mapitinag ang paniniwala at paninindigan mo. Kumbinsido ka na. At kayo kinukumbinsi ko na maniwala kayo may Diyos tayo sa gitna ng kawalang pag-asa, may maibibigay na tulong at pag-asa at kaya kang palaguin, pagtalain at paramihan. I am fully convinced. I am fully convinced that what He had promised, He was also able to perform. I am not selling any person. I am not selling any product. I am just selling you believe in the one who promises. Yung Diyos na lumikha, yung Diyos na gumawa, ang nagsabing pararamihin kita. Siya ang nagsabing palalaguin kita. Siya ang nagsabing hindi ka mananatili sa kalagayan mo. Kaya kitang paramihin. Kaya kitang gawing ama ng maraming lahi. Kahit ano pang sabihin ng mga kapitbahay mo. Kahit na ano pang sabihin ng kaaway mo. Maniwala at makumbinsi ka. Ang Diyos na nangako sa iyo, tapat sa kanyang pangako, sinabi sa iyo. So this morning, are you fully convinced
that even without hope, we still have hope. Hallelujah. Consider not the deadness and the barrenness of your life. Consider not your age. You believe it. Ang sabi ng Panginoon dahil sa paniniwala ni Abraham, hallelujah, itinuring siyang matuwid at siya'y pinagpala ng ating Panginoon. Hindi dahil si Abraham ay mabait, hindi dahil si Abraham ay banal, hindi dahil si Abraham ay walang kasalanan, o hindi dahil si Abraham ay naniwala at nanalig sa Diyos ng grasya. Simple, simple, simple element of prosperity is faith. Hallelujah. And si Abraham naging ama ng maraming mga. Ngayon, inaangkin siyang ama ng mga Arabo kung paano inaangkin siyang ama ng mga Israelita. Pinagmamalaki ng mga Egyptians, pinagmamalaki ng mga Arabians, mga Saudians, ang ama nila ay si Abraham. Lalo namang ipinagbubunyi ng mga Israelita, ang kanilang ama ay si Abraham. Natupad ang pangako na si Abraham ay magiging ama ng mga bituin sa langit, ang Israel. At si Abraham ay magiging ama ng mga buhangin sa dalampasigan, ang mga Hintilo. Amen! Hallelujah! All because yung Diyos ni Abraham ay Diyos ng bawat isa sa atin. Walang pinag-iba. It's all by grace. Through faith. Hallelujah. Ang Panginoong Yesus man ay naniniwala sa pagdami, sa paglago, pag-increase. Si Jesus hindi na natiling ninyo sa sabsaban. And it's very unfortunate. Marami tayong mga kababayan, mas gusto pang si Jesus ay ninyo na nasa sabsaban. Mas gusto pang ipinagdiriwang ang sanggol na Jesus, lalo na sa Cebu. Yung bang sanggol na nasa tindahan ng mga incheck at gumagano? Ano ba yun? Parang yun. Gusto nila si Jesus ninyo. Hallelujah! Hindi man nasa sabsaban, ngayon medyo malaki na. Naka-uniform ng San Miguel. Hallelujah! Naka-uniform ng Miami Heat. Number 3. So, pero sabi sa Bible, but Jesus Christ grew in wisdom, increased in wisdom, and He increased in stature. He increased in favor with God, and He increased in favor with man. Of the increase of His government and peace, there will be no end. So si Jesus man ay lumaki, nag-increase. Hindi na natiling sanggol, naging 12 taon, naging binata, naging tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah, He grew up, increasing in wisdom, increasing in stature, and being blessed in Jesus' name. But why? Because even Jesus Himself believed that God is a God of increase. Hallelujah. Ang Diyos ay nagpapalaki. Ang Diyos ay nagpapalago. Ang Diyos ay nagpapalaki. Na si Jesus, hallelujah, nagmula sa binhi. Hindi siya nanatiling binhi. Siya po yung, alam niyo ba yung sperm? Yung sperm? Sperm. Sa English, sperm. Tagalog, sperm. Amen? Yung binhi. Hallelujah, binhi. Praise God. Bago tayo magpatapos. Paano ba nabubuo ang baby? Sabi ng pelikula. Ano yung pelikula? Nanay. Bata, paano gumawa ng nanay? Parang gano'n. Alam mo, napag-aralan ko po. Meron ko isang aklat na nabasa. Na ang sukat ng binhi ng lalaki, sperma,
galing yung salitang sperm, naging seed. So ang seed ay galing sa sperm, na galing sa sperma. Ang Hebrew ay sperma, seed, sperm seed. Ayon po sa mga medical scientists, ang sukat ng sperma na gumagawa ng baby ay kasi laki ng, bunutin nyo nga yung isang balahibo ng inyong braso. Aray. Balahibo. Kunin niyo po yung isang balahibo ng inyong braso. Huwag kilikili, mamamatay yung binihit. Huwag balahibo sa kilikili. Patay ang binihit. Hallelujah. So, yung balahibo sa braso. Kaya ganun yung natin, ganun. Malaki yung balahibo sa braso. Hallelujah. O yung sa ilong na lang, sa ilong na lang. So, yung sa braso. Halos hindi ko makita eh. Alam niyo ba ng sperma, yung gumagawa ng baby? Kung ganyan kaliit yung balahibo mo, liitan mo pa ng 15 beses. Yun ang sperm ng lalaki na gumagawa ng baby. Ganun kaliit. Namangha ako na si Jesus ay dinhi. 15 beses na maliit ng balahibo ko sa baraso. Pero yung Jesus na yan ay hindi na natiling binhi. Siya ay ipinaglihi ni Maria, iniluwal sa sabsaban, at pagkatapos nagtapos na umakyat sa langit, hindi na natiling sanggol, siya ay lumaki. Siya ay pinagpala ng ating Panginoon. So even Jesus Himself is an illustration that God is a God of increase. Amen? Kaya wag niyo siyang hayaang manatiling ninyo. Siya'y naging tagapagligtas ng sangkatauhan sa krus ng Kristo. He grew up. He increases in favor. He increases in wisdom. And He increases in strength. For my last passage, maniwala kayo. Let us be fully convinced. God wants us to increase. Sabi mo nga sa inyo katabi, God wants you to increase. And we will close with this. Hallelujah. Sabihin nga po natin, tayo po lahat, basahin natin, may the Lord give you what? Increase. Amen. Basahin po natin, malakas pa. May the Lord give you increase. Sabihin mo nga sa iyong katabi, may the Lord give you Pwede bang tumayo tayo? Tumayo po tayo? Pwede bang kausapin muli yung katabi mo namang isa? Sabihin mo sa kanya, may the Lord Pwede bang sabihin natin na mayroong pananampalataya? May pananampalataya, sabihin natin naniniwala tayo. Sabihin na natin ulit sa isang katabi natin, may the Lord Hallelujah. Pwede po sabihin natin ng malakas, marinig tayo ng demonyo. Hallelujah. At marinig tayo